Dumalo sa pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure ngayong araw sina Quezon City Congressman Arjo Atayde at Caloocan Representative Dean Asisio. Pareho silang humiling ng executive session. Para sa update, magbabalita live mula sa Taguig si Mobile Journal Arles de los Santos. Arles, may detalye na ba tayo sa napapag-usapan sa executive session? Cheryl, ang magpasa hanggang ngayon wala pa rin tayong impormasyon na nakukuha kung ano nga ba ang pinag-usapan para sa pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ngayong araw. Dahil parehas yan na isinagawa sa pamamagitan ng executive sessions. No? Pero isang oras pa lamang mula nang lumabas mula sa tanggapan ng ICI, itong si Quezon City First District Representative Arjo Atayde, muli niyang tinanggi ang kanyang pagkakasangkot sa anumang maanumalyang flood control projects. Ang DPWH umano ang nag-initiate at nag-propose ng mga proyekto bago pa man ito umabot sa Kongreso. At iginiit niya na wala raw siyang otoridad na para sa procurement, pagpili ng mga kontraktor, project implementation at payment releases ng mga ito. Arles, linawin natin bakit executive session yung gagawin para kina Congressman Atayde at Asisio? Cheryl, alam mo nung nagkaroon tayo ng pagkakataon kanina na makausap itong si Atayde, sinabi niya na ICI mismo ang nagtanong sa kanya kung nais niya ba ng executive session o nais maging sa publiko itong hearing. Nagsumiti daw kasi siya ng sulat dito sa komisyon 2 linggo na ang nakalilipas para voluntaryo na magpaliwanag kung ano nga ba ang kanyang pagkakaugnay dito sa mga naging alegasyon sa kanya. Ayon pa sa kanya, yan daw yung parang inaasahan na rin talaga nung pagbuo pa nung guidelines ng ICI sa live streaming nito. Narito ang kanyang pahayag. Para po mas maprotektahan dahil baka magkaroon po ng judgment by publicity. At baka meron po tayo mga sensitibong masabi sa ICI na hindi mo na kinakailangan lumabat na publiko para ho hindi maka-abala sa investigasyon natin. I came before the ICI, I volunteered po. I think a week or 2 weeks ago, I wrote a letter para po ma-fast track din po ang proseso. I'm sure everyone wants an answer as well. I told the people I'll answer at the proper form at the proper time, and this is it po. Arles, sabi mo nga ay ang ICI ang nagtanong kay Congressman Atayde kung gusto ng executive session. Pero may choice din siya na isa publiko ito. Hindi nyo ba natanong na pwede namang gawing public yung kanyang statement or nanindigan siya mas gusto niya, pinili niya talaga ang executive session? Cheryl, siya mismo, tinanong daw sa kanya ng ICI kung nais ba na executive session and then yun yung kanyang pinili. Ito ay parang mas masilip muna yung mga dapat pag-usapan doon at hindi magkaroon ng ano pang mga impormasyon na maaari maging cause ng trial of publicity. Kaparehas yan doon sa sinabi ni Caloocan 3rd District Representative Dean Asisio. Nagbigay ba sila ng paunang pahayag kung bakit sila nagtungo sa ICI ngayong araw at kung ano nga yung kanilang isisiwalat? Nagbigay ba man lang ng patikim? Cheryl, wala silang mga nauna, like at least prior to this day, wala silang mga naging pahayag except noong inimplicate nga sila ni Pacifico Curly Discaya sa Senate Blue Ribbon Committee hearing noong September 8. Pero sa kanilang pahayag kanina, parehas nilang itinatanggi ang mga alegasyon na ito at itong si Arjo Atayde nga ay naging emotional pa nang tanungin kung ano nga ba ang katotohanan na ama niya pa mismo ang tumatanggap ng kickback and then kay Asisio naman hinamon niya ang mga Diskaya na patunayan nila ang mga alegasyon na ito dahil mula raw nung nagsimula nga ang pagkaka-implicate sa kanila dito ay wala naman daw na mga patunay na ilalabas dito. And then si Asisio medyo may pahaging din Cheryl nang tanungin natin kung mayroon nga ba siyang mga pangalan na babanggitin. Ang sagot na dyan ay siguro. Alright, maraming salamat. Mobile Journal, Arles de los Santos.